These are institutions working together for the welfare of the citizens, ano? Pero never na ibinatas ng gobyerno na ang iglesia pasakop sa kanya. Mali po yun. Ako hindi rin ako papayag doon, Mang Edgar. Pero meron pong isang bagay na dapat i-consider. Yung individual na tao, hindi po yung iglesia, bilang mamamayan, dapat ang kaanib ng iglesia magpasakop sa palatuntunan naman ng tao. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back na naman po sa atin pong channel. Ang ating ginagawa ito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. For this particular episode, of course, ang ating lagi pong fini-feature si Brother Eli Soriano. And the last episode po, naalala niyo po, we actually talked about yung mga views ni Brother Eli Soriano, mga compilation ng kanyang pananaw sa mga pangulo, sa politika. And of course, we had that because, syempre, alam niyo naman po, ang pinakamalaking political event na sa taon po na ito ngayon, midterm elections 2025. Ayan. So, for this particular episode, ang ating tanong kasi dyan is, ano ang ating magiging standard according sa Bible, mga dapat na basehan, mga batayan natin sa pagpili, sa pagboto. I believe ang next din po na part ng ating compilation ngayon, dahil dalawang videos lang po yata ito, sabi ng staff natin, is pagsakop yata ng gobyerno sa faith or something like that. Or maybe it's a discussion on the separation of the church and state. So I'm not too sure mga ka-youth, pero yun po yung paunang sinabi po sa atin ng atin pong staff. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, actually ako po ay dating university professor ng 3 taon. Ako po ay nagturo ng social sciences and politics. Bilang political blogger at journalist, ng akin pong mga akda ay nailathala po sa iba't ibang mga news websites, GMA News, CNNI Report, ABS-CBN, Rappler, at iba pa, Esquire Magazine. So I'm excited to watch this video mga ka-youth, and paunang paalala. Ayan, hindi ako member ng Church of God. So please expect na posible po na mag-agree ako sa mga naririnig natin o napapanood natin, at posible din po na mag-disagree ako sa atin pong napapanood. So, if everything now is ready mga ka-U3, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Yung pong katanungan, Brother Eli, ay may kinalaman po sa darating na halalan ngayong Mayo. Brother Eli, ang ating po bang banal na Biblia ay mayroon po bang panuntunang itinuturo sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato? Good. Good question. Maganda ito. Ninyo kaming gabayan, Brother Eli. Salamat po. Maraming salamat din po, Attorney. Let me open my answer with this premise. In 2 Timothy chapter 3, verses 15 up to 17, it's